Okay. Magandang gabi mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may konting hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Corret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, ating Panginoong tagapagligtas. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa gabing ito. Narito kami Panginoon para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng tagapakinig at taga-subaybay nitong mensahe na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral sa pangalawang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 14 hanggang 18. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 14. Kaya nga mga minamahal, iyamang kayo'y naghihintay sa mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong matagpuan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Yan ang sinasabi dito, mga minamahal, na tayo naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon, nga sana matagpuan tayong walang dungis at walang kapintasan. Ayan ang sinasabi dito. Hinihintay natin ang ating Panginoon sa kanyang muling pagparito. Babalik ang Panginoon. Ayan ang ating hinihintay, ang kanyang pagbabalik. Ayan. Ihanda ang ating sarili nga tayo ay walang dungis at walang kapintasan. Yan ang sinasabi rito sa versikulo 14. Huwag tayo gumawa ng masama. Huwag tayo magsalita ng mga masama. Ayan, para ang sinasabi, walang kapintasan at walang dungis. 15. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 15. At inyong ituring ang pagtitiyaga ng ating Panginoon bilang kaligtasan, gaya rin ng ating minamahal na kapatid na si Pablo, ayon sa karunungang ibinigay sa kanya ay sinulatan tayo ng Apostol Pablo, dahil puno siya ng banal na espiritu. Binigyan siya ng Diyos ng karunungan para ipangaral ang salita ng Diyos. Yan. Yan. Binigyan si Apostol Pablo ng karunungan ng Diyos para sinulatan niya tayo. Nandito sulat niya nga tayo makakalam sa salita ng Diyos. Yan mga kapatid, kaibigan, ang ibig sabihin nito. Ang Panginoon ang nagbigay karunungan sa bawat isa sa atin para tayo makaunawa sa kanyang salita. Yan. 16. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 16. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat na sinasabi sa mga iyon. Ang mga bagay na ito, doon ay may mga bagay na mahirap unawain, na binabaluktot ng mga hindi nakakaalam at ng mga walang tiyaga
gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak din nila. Binabaluktot ng ibang mga ngaral ang salita ng Diyos. Binabaluktot. Huwag natin baluktutin itong salita ng Diyos para hindi tayo mapahamak. Pahamak tayo pag baluktutin natin ang salita ng Diyos. Kung ano ang sinabi, ayan ang sasabihin. Tinuturuan tayo ng Diyos sa kanyang salita. Kaya ano man ang sinabi ng Diyos, dapat nating paniwalaan. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 17. 17, itong sinasabi rito sa 17. Kaya't kayo mga minamahal, iyamang nalalaman na ninyo noon pa ang mga bagay na ito. Mag-ingat kayo, baka mailigaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama at mahulog kayo mula sa inyong sariling katatagan. Ang sinasabi dito sa versikulo 17. Baka mailigaw tayo sa mga kamalian. Maturuan tayo ng mali. Kaya nga, mag-ingat tayo nga ang salita ng Diyos maitanim sa ating isip, sa ating puso, nga hindi tayo mailigaw ninuwan. Dahil mahirap pag mailigaw tayo ng kamalian. Ayan. Tinuturuan tayo ng nga tayo hindi tayo maliligaw. I-focus natin ang ating isip, ang ating puso, ang ating espiritu sa ating Panginoong Jesucristo para hindi tayo maligaw. Kay Jesucristo lamang ang ating Panginoon na tagapagligtas, wala nang iba. Yan mga kapatid, kaibigan, nakatuon ang ating isip kay Jesucristo. Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi tayo maliligaw basta tayo ay nakapokus ang ating isip kay Kristo. Nanalig tayo kay Kristo, tinanggap natin sa Kristo, hindi tayo maliligaw. 18, last verse, ito ang sinasabi rito. Subalit lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumasa Kanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at hanggang sa araw ng walang hanggan. Sumasa atin ang kaluwalhatian ng Diyos hanggang sa katapusan ng mundo. Ayan mga kapatid, kaibigan. Dahil para tayo ay lumagok sa biyaya ng Diyos. Dahil ang biyaya ng Diyos, ito ang kaligtasan. Naligtas tayo sa biyaya. Sa ating pananalig kay Kristo, naligtas tayo mga kapatid, kaibigan. Itong salita ng Diyos, basta ating paniwalaan ito, tayo ang magkaroon ng kaligtasan. Kaya walang ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo lamang. Gawa 4:12. Sa anong paraan na tayo maligtas? Manalig tayo kay Kristo. Tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Para tayo ay magkaroon ng
buhay na walang hanggan. Para pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Pag tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo, may buhay tayo na walang hanggan. Pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. Kilala tayo ng Diyos. Dahil ang lahat ng mga tumanggap kay Kristo, may tatak na banal na espiritu. Episo 1:13. May tatak. Kaya nga, kilala ng Diyos yung sa Kanya. Mga kapatid, kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo mapahama. Gusto ng Diyos na tayo maligtas. Kaya nga, ibinigay ang Kanyang buhay. Namatay si Kristo sa krus sa Kalbaryo para bayaran ang kasalanan ng lahat ng tao. Pati kasalanan ko, binayaran ng ating Panginoon. Dugo ng ating Panginoon ang ininugas ng ating mga kasalanan. Ganyan ang pagmamahal ng ating Panginoon. Buhay niya ibinigay sa lahat ng tao nga makasalanan. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya si Kristo namatay dahil sa ating kasalanan. Ano ang gagawin natin? Nung tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, anong kasunod natin gagawin? Magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil mahalaga ang bautismo. Paglubog sa tubig, namatay tayo kasama ni Kristo. Pag-ahon, nabuhay tayo kasama ni Kristo. Ayan ang kahalagahan ng bautismo. Tayo'y nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Juan 5:24. Nakatawid na tayo sa kamatayan. Buhay pa tayo, pero nakatawid na tayo sa kamatayan. Bakit nakatawid? Namatay tayo kasama ni Kristo. Nabuhay tayo kasama ni Kristo. Kaya tayo nakatawid na sa kamatayan. Ang mga tumanggap kay Kristo, nananalig kay Kristo, nagpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo, nakatawid sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Mga bagong nilalang na, wala na ang dating pagkatao. Pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Mga bagong nilalang na, wala nang dating pagkatao. Kaya mga kapatid, kaibigan, ayan ang katiyakan sa kaligtasan. Anong gagawin pag matapos ka na bautismuhan? Sundin ang mga utos ng Diyos. Yung 10 utos, sabi ng Diyos. Dahil nasa utos ang palatandaan ng Diyos. Ano ang palatandaan ng Diyos? Ang ikapitong araw, ang Sabat. Yan ang palatandaan ng Diyos na ang sabi, kilala ninyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Naglagay ang Diyos ng palatandaan sa kanyang mga hinirang, kanyang mga anak. Yan. Bakit naglagay ang Diyos ng palatandaan? Sa ikapitong araw, natapos paggawa ng Panginoon itong lahat ng dito sa mundo, langit, lupa, dagat, lahat ng nandirito, ginawa ng Diyos. Natapos niya sa loob ng 6 na araw. Sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos. Bakit nagpahinga ang Diyos? Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Sinabi ng Diyos na nagpahinga siya para tayong kanyang mga nilalang, tayong mga hinirang niya, mga anak niya, magpahinga din tulad ng Diyos para tayo makapasok sa kapahingahan. Anong ibig sabihin ng pahinga? Matulog? Hindi tayo matutulog. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu, sa katotohanan. Ayan mga kapatid, kaibigan, ang kahalagahan ng Sabat. Kaya nga sa bagong langit, sa bagong lupa, may sambaron. Sabat ang sambaron. Kaya tinuturuan tayo ng Diyos dito pa lang sa lupa para pag makarating tayo doon sa bagong langit, bagong lupa, hindi na tayo magtanong kung bakit Sabat ang samba.
Dito pa lang sa lupa, tinuturuan tayo. Sabat ang sinabi ng Diyos. Kaya doon, sinabi ng Diyos. Sa Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Sa bagong langit, sa bagong lupa, mababasa mo sa versikulo 22. Mababasa mo yan. Bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo yan. Sa versikulo 23, mababasa mo rin ang araw ng pamamahinga. Pag Biblia, may Biblia nga nakasulat, araw ng pamamahinga. Pero ang ibig sabihin niyang araw ng pamamahinga, Sabat yan. Sabat yan. Ibig sabihin niyang araw ng pamamahinga. Pero dito sa hawak kong Biblia, ang nakalagay rito o nakasulat dito, Sabat. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan. Makikita natin ang Diyos nating sinasamba. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu sa katotohanan. Yan. Lahat ng bansa, hindi lang Israel, hindi lang Hudyo ang sinabihan. Lahat ng bansa, pagligtas ka. Pero pag di ka ligtas, hindi ka makapasok doon. Hindi ka makapagsamba ron. Hindi ka makapunta ron. Dahil ang mga pangalan lamang na nakasulat sa aklat ng buhay, yun lang ang makapunta ron. Yun lang ang makapagsamba ron. Pero ang pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay, hindi makapasok ron. Dahil iba ang destinasyon ng mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon nun ay lawa na apoy. Ayun ang pangalawang kamatayan. Ayun ang impyerno. Yan mga kapatid kaibigan ang katotohanan. Dahil nakalagay ang mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay itinatapon niya sa lawa na apoy. Kaya nga kapatid kaibigan, tinuturuan tayo ng Diyos, kompleto, tagapagligtas. Si Jesucristo ang tagapagligtas. Isinugo ng Ama ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ay Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Walang ibang tagapagligtas. Kaya nga ipinakilala ko rito sa buong mundo na si Jesucristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Gawa 4:12. Ang mga kapatid kaibigan, paniwalaan natin ito, itong minsay na ito, dahil ito ay katotohanan. Pag kayo naniniwala nitong minsay na ito, doon tayo magkita sa bagong langit, bagong lupa, na pinaghaharian ng katarungan. Doon tayo magpapatuloy sa pagsamba ng ating Panginoon. Kaya paniwalaan natin ito, mga kapatid kaibigan, itong minsay na ito, dahil katotohanan ito, kaligtasan ito, katiyakan ito. Mga kapatid kaibigan, ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi niya ay totoo, mangyayari at magaganap. Ay mga kapatid kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Tinuturuan tayo kompleto. Kaligtasan. Jesucristo tagapagligtas, bautismo, tinuturuan tayo. Utos ng Diyos, tinuturuan tayo. Kaya ang sabi sa Juan 14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo aking mga utos. Yan. Ano pang sinabi sa unang Juan, kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Verse 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa kanyang katotohanan. Yan ang sinasabi, mga kapatid kaibigan. Kaya nga, huwag natin lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag natin itakwil, huwag natin murahin ang utos ng Diyos. Para hindi tayo magka-problema sa oras ng paghukom. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Correct YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo na ating Panginoong tagapagligtas. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong gabing ito. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe nito. Ang sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot-dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen. Amen.